itong person na to, nakikita niya sa'yo yung unsureness mo sa relationship ninyong dalawa. So, I can sense here na disappointed siya in a way dahil nakikita niya yung parang hindi ka sure sa relasyon ninyong dalawa. Or, nakikita niya ba sa'yo, or yun yung iniisip niya ba sa'yo, parang iniisip niya din siguro na may mga tinatago ka pa sa kanya, may mga lihim ka na hindi mo pa sinasabi sa kanya. So, yun yung naiisip niya about sa'yo. So, baka may other option, baka meron ka sigurong past person and parang nagkakaroon siya ng idea na baka bumabalik yung past, or kayo pa ba naiipit sa sitwasyon. So, pwedeng clear din to sa kanya na hindi ka sure sa pagsasama ninyo or sa relasyon ninyo dahil meron pang other person na nai-involve. So, depende kung saan kayo naka-resonate, okay? Because this is not a personal reading. So, but this person, ito yung iniisip niya kaya medyo confused siya sa mga nangyayari. At saka, also like, nagtatalo kayo nitong dalawa. So, siguro seloso lang talaga siya or selosa. Kasi isa to sa nakikita kong personality niya Parang jealousy ang nakikita ko dito. Controlling in a way as well. So, yung naiisip niya sa'yo, parang hindi ka sure sa relationship ninyo. At nakukonfuse siya sa nararamdaman niya about this. So, but this person kasi, mahal ka kasi ng taong ito. Mahal ka niya, kaya nagsiselo siya. Mahal ka niya, kaya gusto niyang kumbaga panghawakan yung relasyon ninyo. And mahal ka niya, kaya nag-iisip siya ng ganito, nag-overthink siya, diba? Yung mga nag-overthink talaga, sila yung mostly na totoong nagmamahal talaga. So, kaya ganito siya, overthinker siya kasi mahal ka niya. And, parang as a point siya ngayon na napili niya yung role niya sa sarili niya as like a warrior or someone na palaging nakikipagtalo dahil palagi siyang nagsiselos. Siguro meron kang past and pinagseselosan niya pa din to. Could be na iniisip niya na kayo pa rin ang past person mo. So, nagsiselos tong person na to sa'yo. Sa ex mo siguro. So, parang asapoy siya na nasasaktan siya. And parang feeling niya gustuin niya man na maging kayo in the future. Parang nakakaramdam siya na parang mawasak din kayo one day. In a way, ganyan. And this person really want yung parang always to make sure that you love him or her. Yung parang gusto niya talaga na palaging malalaman or maririnig sa'yo or pinapakita mo na mahal kita or something, or parang palagi mong in-express sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya. Gusto niya yung mangyari. Kasi itong person na to is seloso siya na tao. Strict in a way as well. Kaya parang nilalagay niya yung sarili niya as like a warrior sa relasyon na to. Like always fighting. Always fight for right. Parang strict in a way. Parang possessiveness could be ang labas dito sa person na to. So, kasi itong person na to, very like obvious that I think also you might be sa mga naka-resonate nito. Itong person na to is like willing din talaga siya to pursue you. Willing siya to move forward towards with you. Mahal ka nga talaga ng person na to kasi willing siya. So, nakikita mo to. Nakikita mo naman yung willingness dito. And, ang problema lang kasi dito, parang I don't know if you, on your part, na hindi ka masaya. So, parang ang kulang dito sa pagsasama ninyo is happiness. Kasi parang hindi ko nakita sa'yo yung happiness sa relationship na to. Parang malungkot ka. I don't know if meron nga talagang ex na hindi ka pa naka-move on to. Baka some of you hindi naman to sa lahat. Namatayan ka ba?
and hindi ka pa naka-move on, namatayan ka pa ng partner, and naiisip mo pa din siya, kahit nandyan na siya, nandyan na kayong dalawa. Kasi pwede din kasi itong remorse, pwede siyang grieving, you're still grieving, and nalulungkot ka pa sa mga nangyari, hindi ka pa masaya. So, kulang dito yung happiness, excitement sa relationship. So, ano naman yung parang sobra-sobra sa relasyon ninyo, dito sa relasyon ninyo, is yung parang laging, kumbaga nararamdaman niya siguro na parang laging cold yung pagsasama ninyo, or hindi ka masyadong nakikipag-interact or nakikipag-communicate talaga sa person na to. Parang sometimes lang trip mo, minsan nakakaramdam siya na parang umaalis ka ng dahan-dahan, yun yung nararamdaman niya din sa'yo. So, parang sa point din na minsan gusto mo muna mapag-isa, gusto mo muna mag-soul-searching, and because of this, dahil nga gusto niya na maramdaman din yung pagmamahal mo, dahil pinaparamdam niya yung pagmamahal sa'yo, nagtatalo kayong dalawa. And para sa'yo, mahal naman kita, pero siguro para sa'yo is deep inside, hindi mo lang siguro pinapakita sa kanya na hindi ka pa talaga naka-move on from the past, or hindi ka pa naka-move on from maybe namatayan na partner sa life or something like me. So, but hindi naman sa hindi ka willing ka naman, but then might be ang kulang dito is also understanding and communication, na to let him understand or let her understand that ito pa yung nararamdaman ko ngayon, please understand me, and wag kang magselos sa wala na, kasi feeling ko wala naman na eh. So wag kang magselos sa wala na, wag mo kong awayin dahil ito yung nararamdaman ko, but I just want you to understand, and I just want you to be with me as well during my grieving time or something like that. So how does he see you or both of you in the future? Honestly, hindi na siya sure. Parang hindi siya sure kung ano yung mangyayari sa inyo in the future. Parang asa point siya na magulo. Parang kulang ka sa pag-move on. Yun yung maiisip niya sa'yo talaga. Maguguluhan kasi siya dito din eh. Parang may stress din siya sa kakaisip. Halos hindi to siya makakatulog sa gabi thinking about you. And pero may nakikita pa din naman ako ng pag-aayos sa inyong dalawa and pagmamahalan. Kumbaga pag-aayos, pagmamahalan again. So but then magkakaroon talaga ata kayo dito ng parang misunderstanding or miscommunication even. But then on your part, nakikita ko din naman sa'yo na parang mahuhulog ka din sa kanya, or mamahalin mo din siya mamahalin mo din tong person na to in the future, or mahal mo na siya ngayon, mas mamahalin mo pa siya in the future. So let's see. Honestly, itong person na to, darating kasi yung araw para makakaramdam to siya ng unsureness, or magkakaroon dito sa kanya ng clarity that baka hindi talaga ako mahal nito. Parang ganyan. Parang may makakaisip siya dito, though wala pa naman talaga akong total. Kumbaga, nakikita ko dito na mag-iisip siya, mag-iisip siya ng decision siguro to walk away dahil sa mga mangyayari sa inyo, sa makikita niya na kawalan ng gana from you.
But then, mahal ka kasi nito eh. Mahal ka kasi nito. Even if magdidesisyon man to siya, or mag-iisip man to siya na, or magkakaroon sa kanya ng clarity na, hindi pa talaga pala ikaw naka-move on from the past, or from, sa death ba, or from the past ba, depende kung saan kayo naka-resonate, makakaramdam to siya na magkaroon sa kanya ng clarity, and mag-iisip to siya na umalis na lang, give up na lang. Pero nakikita ko dito ang magiging decision niya pa din is yung mag-stay pa rin sa'yo, because he loves you, or he or she loves you. So, may nakikita din ako dito sa person mo na madi-discourage siya. Kumbaga darating yung araw, hindi din niya ma-appreciate na yung relationship ninyo or pagsasama ninyong dalawa. Hindi ko lang din alam kung bakit kayo nagkaroon ng relationship nito, since hindi ka pa naka-move on from your past in a way. I don't know kung naghahanap ka ba ng panakip butas, kasi ito talaga yung hindi maganda. Yung bang maghihiwalay kayo, naghiwalay, galing ka sa hiwalayan, and para for you, para sa'yo, sa pag-move on, kailangan ko maghanap ng iba, kailangan ko maging inspired sa iba, and yet come to realize na hindi ka pa pala naka-move on. Ito na yung parang nangyayari na ganito, na yung other person na nahulog na talaga sa'yo, minahal ka na talaga niya, and ikaw yung ngayon na wala ng gana kasi hindi ka pa pala naka-move on. So whether is it about death or not, kailangan talaga na totally, fully mag-move on ka. Like, it's different naman pagdating sa death, kasi pagdating sa death, it's forever grieving talaga, nandyan yan, parang niyakap mo na yung grief dyan eh. Parang it become a part of your life na din, except din sa separation. Sa separation, you can move on still, you can have a new beginning, you can have your new life. Same din naman sa death, but then mahirap na kasing kalimutan yung death kaysa sa separation lang. So, hindi mo din naman makakalimutan, pero magiging maayos ka talaga pagdating sa just separation. But sa death kasi, yung grief maging part of your life, and yung magiging partner mo dyan will understand you na ganun yung nangyayari sa akin. Mahirap akong, kumbaga kung sino man ako before, wala na yun, kumbaga sumama na yun doon sa libing or something. This is the new me. Ito na ako ngayon, and you should understand me, you should understand my pain, and you should love me kung sino man ang magiging ako ngayon na wala na yung isa. So parang ganun. So depende kung saan kayo naka-resonate. So ang nakikita ko kasi dito is like itong person na to, magkakaroon din kasi sa kanya, parang mapapagod ba siya, mapapagod siya sa mga mangyayari sa inyong dalawa, and but then willing pa din talaga naman siya mag-offer sa'yo ng new beginning. Mapapagod lang siya, lalo na pagdating sa part sa'yo na parang kung gi-give up siya, para sa'yo okay lang, sige, kung gi-give up ka, go for it, parang ganun. So hindi niya mararamdaman sa'yo yung totally like willingness sa'yo na mahalin din siya. So sabihin na natin na noong una, yes, nandyan yung excitement, knowing, getting to know each other, but then biglang bumalik ka sa nararamdaman mo sa past, nawalan ka ng gana sa relasyon ninyo. So yun na yung sinasabi ko na pangit talaga na mag-move on ka ng parang humahanap ka ng panakip butas. So there's a possibility ito yung pwedeng mangyari, and itong person na to will still going to, honestly, ang maganda kasi dito sa person na to, mahal ka talaga niya, mahal ka niya, and may nakikita ko nga ako dito sa future na to, sa future ninyo is pwedeng hahayaan mo siyang umalis kung gusto niyang umalis, pero babalik pa din siya sa'yo. And
baka nga meron talaga kayong future sa isa't isa. Like, future talaga. Marriage or something. So, that is my reading for you.